Ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa paghahandog. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, minsan pa po sa gabi ito, dalangin ko po na madali mo kami punuan ng iyong karunungan. Kinikilala ko po na wala kaming alam kung hindi sa pamamagitan mo lang ng Diyos. Kaya minsan pa sa oras na ito, sugoy mo yung Espiritu Santo, pang kami patuloy na pangunahan. Pilit mo po ako, Panginoon, sa aking pagtuturo. Nawa yung aking puso. Alisin mo, Panginoon, lahat ng mga hadlang, mga bara, o mga patuloy na dumaloy ang kapangyarihan ng mensaheng ito para sa amin, na makapagturo sa amin upang meron kaming makuha na mabuting aral, ipamuhay namin ito habang kami naglilingkod sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Nawa ay mapatukuran ka namin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi nga, yung pangungusap na isa kasing, kumbaga isang sentence na kabuuan itong obedience is better than sacrifice. So sabi sa Tagalog, sa pagsunod ay higit na mabuti, ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa paghahandog. So, alam niyo po ba na ang pangungusap na ito ay talagang alam na po ito na isang prinsipyo ng isang spiritual na principles ito sa buhay ng isang mananampalataya na nagmumula talaga ito sa Biblia. At matatagpan po natin ang pag-aaral na ito sa unang Samuel chapter 15 verse 22. Pero ito po sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos, ating pong simulan yan sa 1 Samuel chapter 15 verses 10 to 22. So, kung kayo po may mga Biblia, may Bible kayo, sundan nyo sa 1 Samuel 15. So, sabi po dito, sa 15, umpisan po natin dyan sa 10. Ito po yung pag-reject kay Saul as a king. Yan. Sabi po niyan sa 10, sinabi ni Yahweh kay Samuel, nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento. At pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya, pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Tinanong ni Samuel, ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Sinabi ni Samuel, tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano iyon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ka ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagpiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamahinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sa 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuhay sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinatakwil ka rin niya bilang hari. So pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. So dito po natin makikita, sabi nga po sa ating binasa, ang itong pangungusap na ito ay kumbaga ito ay pinakakilala na isang prinsipyo ng espiritual na nagmumula talaga sa Biblia, na kung saan sabi nga una nating matatagpuan. So dito talaga yan sa unang Samuel 15. So sabi nga originating well-known spiritual principle from 1 Samuel 15:10 to 22, itong patungkol sa pagsunod. So, sabi dito, it emphasized that God values a humble, listening heart over outward religious rituals or acts performed on our own terms. So, ibig sabihin, pinapakita dito na pinapahalagahan talaga ng Panginoon ang mga mapagpakumbaba. Yung mayroong masunuring puso. Amen po. Yung itong nakikinig sa tinig ng Diyos. Kung sabi nga, kaysa kumpara doon sa mga religious, sa mga ritual o anumang mga akto na mga ipine-perform na anumang mga bagay na ihahandog sa Diyos, mas pina-priority ng Panginoon yung mga mapagpakumbaba at mayroong pagsunod. Kaya kung mapapansin natin, yung ginawa ni si Haring Saul, yun yung pala yung dahilan kung bakit inalis siya sa pagkahari, because hindi siya nakinig sa tinig ng Diyos. Hindi siya nakinig sa tinig ng Panginoon. And ano ba yung sabi ng Panginoon? Na lipulin lahat yung mga Amalekita. Ibig sabihin lahat, kasama na doon yung mga hayop. So ang ginawa ni Saul at yung kanyang mga kasama ay pinili yung mga maiinam at yun daw ay ipaghahandog kay Yahweh. So hindi siya nakinig. Ang sabi, lipulin lahat. Pero ang ginawa, pinag-imbutan yung mga magagandang klase ng tupa, yung magagandang klase ng mga baka, at ihahandog nila kay Yahweh. Kaya sabi ni Samuel, ano ba yung mas mainam? Sabi, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much in obeying the Lord? So, mas mahalaga ba, mas papahalagahan ba ng Panginoon yung mga haing sinusunog? At ipagpapalit naman yan sa sakripisyo na kung saan ito yung pagsunod sa Panginoon. So, dito natin makikita na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa paghahandog. Amen? So, lagi natin yung tatandaan. Pakinggan po natin ito. Minsan na marami tayong mga sitwasyon sa buhay natin na iniiwasan natin, na hindi natin namamalayan, na nandidespise pala natin yung obedience dahil mas binibigyan natin ng pagpapahalaga yung sakripisyo. Pero lagi nating tatandaan, mas mabuti ang pagsunod, mas higit na mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Amen. So sabi dito, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Ibig sabihin, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa paghahandog, at ang pakikinig ay mas mabuti kaysa mga hain na taba ng baka o ng yung mga hinahandog na iniihaw o hinahandog na mga ano ba tawag doon? Sinusunog, mga tupa. Sabi dito, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Yan. So, lagi natin yan tatandaan. Minsan, ginagawa natin sa ating mga paghahandog, lagi natin tatandaan. Kung maghahandog tayo at mayroon tayong hindi nasusunod sa salita ng Diyos, sabi nga, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Sabi nga, ang kasalanan ay katumbas ng pangkukulang. Kaya maging aware po tayo doon. Minsan sinasabi natin, minsan yung iba sa atin, yung dapat natin na ikasampung bahagi, dapat nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, ibigay mo ang lahat ng ikasampung bahagi ng iyong kinikita, tinatangkilig o anumang unang ani. Minsan ginagawa natin, ay maghahandog lang ako.
Nakaka-relate ba tayo doon? Maghahandog na lang ako. Dinidespise mo yung pagsunod. Kung hindi ka nakinig sa salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ibigay mo ang ikasampung bahagi. Yung iba ayaw magbigay ng ikasampung bahagi kasi maghahandog na lang sila. Tandaan po natin, malaki pong kasalanan. Sabi nga, katumbas ng pangkukulang. Amen? May nakaka-relate po ba tayo doon? Sabi dito, bigyan ko kayo ng isang kwento. Sabi dito, meron akong isang narinig ng isang kwento na kung saan mayroong isang lalaki na bumili para sa kanyang asawa na mamahaling sasakyan bilang isang sorpresang regalo. So, napakamahal na sabi nga ng asawang lalaki, lahat ito, alam ko, gusto niya. Magugustuhan niya kasi napakamahal na sasakyan. Pero, sabi dito, pero nung binigay niya nito sa kanyang asawa, ngumiti ng palihim yung kanyang asawa. She smiled politely and said, so, ngumiti, alam niyo ba yung ngiti na kapag nakatanggap tayo, di ba ngumingiti tayo, alam niyo na kung ano yung expression niyo kasi may natanggap ka kaya kang ngumingiti. Pero sabi nga ng asawang babae, ay maganda ito. Pero alam mo ba kung ano ang binuksong ng babae? Sabi niya, wala akong ibang hinihiling sa'yo, kundi ang umuwi ka ng maaga para sa ating hapunan. Yun lang pala. So, ibig sabihin, kahit na nagregalo ng mamahaling sasakyan yung lalaki, ang narinig niyang tinig, wala siyang ibang hihilingin sa kanyang asawang lalaki, kundi umuwi lamang ng maaga para sabay silang kumain ng hapunan. Ang ginawa ng asawang lalaki, bumili ng mamahaling kotse. Ano ba nakita nyo? Hindi niya pinakinggan yung hinihingi ng kanyang asawa. Simple lang, pero alam niyo po ba, may punto. Kasi kapag tinignan natin yung prinsipyong espiritual, may punto doon eh. Ang napakinggan ng lalaki, wala ko ibang hinihingi sa'yo. Umuwi ka lamang ng maaga para magkasabay man lang tayo sa pagkain sa hapunan. Pero ang ginawa ng lalaki, na akala niya matutuwa kasi kailangan niya ng asawa niya yung kotse. Kotse ang ibinigay. Ang hinihingi lang naman, umuwi lang ng maaga. So, sabi ng asawang babae, wala akong ibang hiling sa iyo. Umuwi ka lang ng maaga para sabay man lang tayo. Kung makinig kayo, baka mamaya na-despise mo yung pagsunod. Diba? Wala naman akong ibang hiling sa iyo. Umuwi ka lang ng maaga para magsabay man lang tayong kumain ng hapunan. Ang ginawa ng kanyang asawang lalaki, bumili ng mamahaling kotse. Kasi sa isip ng lalaki, kailangan ito ng aking asawa. Amen? Nakarelate pa tayo doon. So, sabi dito, sometimes our big gestures will make us up for not listening. Sabi sa Tagalog, minsan, ang ating mga malaking kilos o sakripisyo ay hindi sapat para mapunuan ang kakulangan sa pakikinig. May nakuha kayo doon. So, sabi nga, obedience is better than sacrifice. In our giving, we give God what we think He wants. More serving, more giving, more activity, but ignore the simple thing He asks us to do in the first place. Minsan sa ating pagbibigay sa Panginoon. Amen. Minsan, nagbibigay na tayo, hindi natin tinatanong si Lord, Lord, ano ba yung gusto mo na gawin ko? Diba? Kaya nga, alam niyo talagang malaki nito ang punto sa ating mga sitwasyon. Minsan tayo na yung nag-iisip, ay ito lang yung ibibigay ko ngayong linggo. Kasi nagbigay na rin naman ako eh. Diba? Pero minsan, umamin tayo sa hindi. Minsan hindi naging sapat yung pagsunod natin sa kung ano yung dapat nating gawin. Kaya minsan naging overwhelmed tayo. Natanong na ba natin si Lord, ano ba yung gusto mo na gawin ko para sa'yo? Hindi yung gusto ko na gawin ko para sa sarili ko. Kasi kapag ganun yung ginagawa natin, gumagawa tayo para sa sarili lang natin. Hindi natin ina-acknowledge na nandyan ang Panginoon. Hindi yung gusto natin, kundi yung gusto ng Diyos na gawin natin. May napanawaan po ba tayo doon? Amen. Kaya sabi dito sa 1 Samuel 15:52,
niliwanag ng Panginoon. God made it clear that obedience is better than sacrifice. Because obedience is about trust. So yung pagsunod daw ay patungkol ito sa pagtitiwala, surrender, and aligning our hearts with His will. Ang pagsunod ay tungkol sa pagtitiwala, pagpapasakop at pag-ayon ng ating mga puso sa Kanyang kalooban. Yan, yun yung pagsunod tungkol sa pagtitiwala. Kasi kung wala kang tiwala, hindi ka naman susunod. Makuha niyo po ba? Amen. Hindi tayo makakasunod kung wala tayong trust, kung wala tayong pananampalataya. Hindi tayo magpapasakop kung wala tayong pagtitiwala. Amen po ba? So, sacrifice without obedience is like giving God a wrapped gift that He never asked for, while leaving His actual request undone. So, sabi sa Tagalog, ang sakripisyo na walang pagsunod ay tulad ng pagbibigay kay Lord ng regalong binalot na hindi naman niya hiningi, habang ang mismong iniutos niya ay napabayaan. Mas gusto niya ang pusong masunurin kaysa mga marangyang handog o ritual. Ayan. Minsan, akala natin mga mapapaluguran natin si Lord sa mga ginagawa natin. Pero hindi natin alam. Tinanong ba natin si Lord, Lord, ano ba yung gusto mo para sa akin? Di ba? Minsan sa isang araw na lang. Minsan ba, sasabihin natin, Lord, your will be done. Pero minsan, nakagawa na tayo bago natin sinasabi sa Panginoon, Lord, sana napaluguran kita. Pero ang natanong ba natin ang Panginoon, Lord, ano ba yung gusto mo para sa akin sa araw na ito na magawa ko para sa iyo? Amen? Pinatutunan po ba tayo doon? Amen. Ang pagsunod ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at pagtitiwala. Kulang ang isang tao. Kung ang isang tao ay nag-aalay o nagsiservisyo pero hindi naman sinusunod ang simpleng utos ng Diyos, ang ginagawa niya ay para sa sarili lamang niya at hindi nakakalugod sa Diyos. Amen? Pinatutunan po ba? Sabi ni Propeta Samuel kay Haring Saul, sa 15:22 ng 1 Samuel, sabi ni Propeta Samuel kay Saul, higit bang kinalulugod ng Panginoon ang mga handog na sinusunog at mga hain kaysa pagsunod sa tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa hain. Kaya originate po talaga primary na biblical principle po ng pagsunod ay nangyari po dito sa pamamagitan po ni Propeta Samuel kay Haring Saul. So ginawa sa pamamagitan ng Propeta Samuel, nagpahayag ang Panginoon. Kaya itinakwil si Haring Saul kasi hindi siya nakinig sa tinig ng Panginoon. Mas binigyan niya yung kanyang sarili. Yan. So, nabasa nyo na ba? Nadaanan nyo na ba ang kwento ni Haring Saul? Kung bakit siya na-reject ng Panginoon? Hinala siya sa pagkahari? Yun. Hindi siya nakinig. Hindi siya nakinig sa tinig ng Diyos at naghandog sila na hindi pinakinggan ko nga yung tinig. Amen. So, ito yung hapon sa atin ngayon. Kaya bago tayo magtanong kung ano ang maaari nating ibigay o isakripisyo sa Kanya, mas mabuting tanungin muna natin, Panginoon, ano ba ang ipinagagawa mo sa akin? Yan. Kasi ganun eh. Bago tayo magbigay kung ano yung gusto natin na isakripisyo, ano ba yung gusto ng Lord para sa atin. Parang sa literal ganun din. Sa literal na usapin sa atin. Dapat bago tayo magregalo sa kapatiran o sa nanay man o sa tatay man o sa asawa man, dapat tanungin natin, ano ba yung gusto mo? Kasi minsan, kahit na, alam nyo ba, kahit na hindi yan nagre-rekta, minsan nagpapasari kung ano yung gusto nila. Tanungin natin si Lord. Alam nyo, mayroon naman tugon ng Panginoon. Kapag magalak yung puso natin, nalang na sa paghahandog natin, sa pagbibigay natin, kapag magalak yung puso, di ba nag-utos ang Panginoon? Bakit kayo naghandog? Kasi nag-utos ang Panginoon na maghandog kayo. Di ba? So, tinanong niya ba si Lord, ano ba yung gusto? Kapag galak na galak yung puso natin, yun yung gusto ng Lord, ipagawa sa atin, kaya natin yung ginagawa.
Amen po. May natutunan po ba tayo doon? Amen. Kaya kapag nag-udyok ang Panginoon sa inyo na maghandog kayo ng 1 kilong baka kay Bishop, sundin nyo yun. Ay, nagsabi si Lord, anak, bumili ka ng baka, ang binili mo, habol. Layo. Diba? No, maging ano po tayo, maging serious tayo. Kung ano yung nililid ng Lord, yun yung ibibigay nyo. Ibig sabihin, hindi pinagkakasala doon. Amen po. May natutunan po ba tayo doon? Kung ano yung nililid ng Panginoon sa atin, yung sundin natin. Amen. So, nililid ka lang ng Lord, ibili nyo ng karning baka si pastor. Ang pinili nyo, apple. May tinig kayong narinig. Nakaka-relate ba tayo ngayon? Kaya obedience is better than sacrifice. Yan man din lang na malimit kayong magsakripisyo. So sundin nyo kung ano yung tinig ng Lord. Tanungin niyo muna ang Panginoon. Lord, ano po ba yung pwede kong ma-sakripisyo ngayon? Yun, maglilit ang Panginoon. Kapag ano yung nilagay sa isip nyo ng Spirit ng Panginoon at nagalak yung puso nyo, yun na yun. Amen? At na yung sinasakripisyon, hindi naman yan nagre-reklamo. Nakita nyo, di ba, nakangiti lang nagpapasalamat. Pero may dumating ba sa punto ng buhay natin na nag-sacrifice tayo, pero mayroong nililit si Lord na gusto natin ibigay? Meron pang ganun? Diba? Kaya sabi nga, tanungin natin ang Panginoon bago tayo maghanda ng ating pangsakripisyo, paghandog. Lord, ano po ba yung gusto mo na ibibigay ko? Maglilid si Lord sa puso natin. Pag sobrang galak ng puso natin, ay dito na nga yun. Amen? Amen. Kaya may natutunan ako dito. Kayo may natutunan ba? Yan. So, kaya sa susunod, bawi tayo. Tanungin natin ang Panginoon kung yun nga yung gusto natin, yung gusto ng pagbibigyan natin. Amen po? So, sabi nga, ayon sa mananampalatayang kasabihan, ang sakripisyo na walang kasamang pagsunod ay walang kabuluhan. Ang pinakamagandang handog na maibibigay natin sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang kalooban. When we obey, we don't just please God, we position ourselves for His best. So, sabi sa Tagalog, kapag tayo ay sumusunod, hindi lang natin pinapawi ang kalungkutan o pinapagalak ang puso ng Diyos. Inilalagay natin ang ating mga sarili sa posisyon upang matanggap ang kanyang pinakamabuti. Yan. So, at tayo na naglalagay ng ating sarili na hindi lang natin mapawi yung kalungkutan ng Panginoon sa atin, kundi mapagalak pa natin yung kanyang puso. So, inilalagay natin yung sarili natin doon sa posisyon na kung saan matanggap yung kanyang pinakamabuti. Yung the best din ng Panginoon. Amen? Hello? So, hindi lang ito tungkol sa pagsunod sa batas. Ito ay pagpapakita ng tiwala kapag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Kahit na mahirap, pinipili natin ang kanyang kalooban kaysa ating mga sarili. Ang pagsunod ay nag-aalis sa atin sa daan ng sarili nating mga pagkakamali at inilalagay tayo sa tamang direksyon kung saan nakahanda ang mga pagpapala ng Diyos. Yan. So, kaya mas piliin natin na sumunod muna bago magsakripisyo. Dahil mas mainam ang sumunod kaysa maghandog. Minaunawaan po ba tayo? So, salamat po sa Panginoon. Praying na may natutunan kayo at akong malaking bagay talaga na natutunan ko dito na sabi ko ng Lord, next time hindi ako babawi, kundi iibahin ko na yung perspective ko patungkol sa paghahandog, patungkol sa pagsunod. Kasi kahit na anumang gawin natin na paghahandog, kung hindi naman natin sinunod yung tinig ng Panginoon, wala ding kabuluhan yon. Amen? So, salamat sa Panginoon. So, sa gabing ito ay nawa ay meron tayong natutunan. Father God in heaven, we thank you for this pagtuturo mo sa amin. Nawa marami sa aming natutunan, Panginoon. May apply kami sa aming mga buhay, mas higit pa doon sa aming mga ginagawa ngayon.
Lord, patuloy kang mangusap sa amin at handa ang aming pandinig. Ibukas mo ang aming mga tainga sa iyong mga tinig, Panginoon, upang makasunod muna kami bago kami maghandog. Salamat po, Diyos, sa oras na ito. Magparangalan ka nawa sa buhay na ito na pinaglilingkod namin. Ito pang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.